Catch me here, say you leave. Feel like I'm drowning in your ocean. It's all that matters, faithful and forever. Wait in time from waves so. I'm going home. I'm going back to Philippines. Ay naku, sabi niya lang kayo. Basa ko doon na sabi ng isang employer na sino bang i-hire mo, yung mga temporary foreign worker, mga TFW na nag-show up, or yung mga Canadians or young Canadians na hindi nag-show up. Parating dito, so yung drive nila para mag-work ay talagang punong-puno pa ng ibang work, so hindi na lang isang araw na magpapakita kasi naghanap na ng ibang work. Pabor para sa mga nandito na Canadian citizens or permanent residents. So, ayun, na-realize ko din talaga na mapolitika din pala dito sa Canada. So, may mga iba din talaga na mahaba yung proseso ng acceptance. At talagang nakakalungkot naman bilang tao. Na-shock ako sa story nila na may ganito palang senaryo dito sa Canada. So, kaya iba-iba talaga ng story ng buhay dito sa Canada. Samantala, ikinadismaya ng ilang mga kababayan ang pagbabawas na gagawin ng Canada sa mga temporary foreign worker. Bakit daw tila mga immigrant na ngayon ang nasisisi sa mga problema ng Canada? Ang report mula kay Rhea Santos. The name itself is an easy invitation for scapegoating. Temporary na, foreign pa. Ikinadismaya ng isang kababayan ang tila paninisi sa mga temporary foreign workers sa mga problema na hinaharap ng Canada. Ito daw ang naging dating sa anunsyo ng Feds sa nakatakdang pagbabawas sa bilang ng temporary foreign workers sa bansa. It's a pendulum swing always, right? In times of plenty, okay, we need more TFWs. In times of pending issues, then maybe we'll cut them down. And so for me, it's more around, okay, let's have an actual, serious, equitable conversation on our immigration. Simula September 26, 2024 ay nagkaroon po ng mga changes para sa LMIA applications under low wage stream. So again guys, hindi ito natigil pero nagkaroon ng mas mahigpit na requirements. So number 1, yung unemployment rate dapat sa area na yon ay hindi lalagpas ng 6% and above. So pagka 6% and above na, ayun, hindi na po mapaprocess ang LMIA application under low wage stream. Pangalawang point, dati ay 20% cap, pero ngayon ay nabawasan siya at naging 10% na lang. So, mas maliit na percentage, meaning po mas konti ang applicants. At yung employment duration ay naging 1 year na lang po. Dati ay 2 years. So, medyo talagang tight ito kung looking forward for PR application. And sa Quebec Province naman, ang Montreal City ay hindi mo na po magpa-process ng LMIA applications under low wage stream. So, naka 6 months pause po ang Montreal City. Pero may nababasa ako na actually parang low-key lang din. Pero yung mga ibang city din ay hindi na rin po nagpa-process. Pero I'm not sure about this. This is just a second information. So, be mindful of that at maging planado po ang ating hakbang sa pag-a-apply. From the perspective of employers, mas malaki siyang logistical hurdle. I mean, that is the point of the change. That is to discourage Canadian employers from employing abroad or foreign nationals in order to prioritize the ones that are in Canada. Hindi naman nila binaban totally, pero yun nga, parang yung
extreme na solution kaagad is yun yung inuna nila. At ayun nga guys, madalas nating naririnig actually sa mga immigration people, kaya nagbabawas ng mga temporary residents dito sa Canada ay para ma-prioritize, mabigyan ng trabaho ang mga permanent resident and Canadians. And nababanggit din ang mga young Canadians na hindi nga daw po makapasok ng trabaho nitong nakaraang summer. Gusto ko lang din i-share guys yung aking real experience. Meron nga nag-comment sa isang video ko about, I think patungkol dito. But actually, wala pa ako naibibigay na saloobin. Wala akong opinion doon. I just state yung aking nabasa sa isang conversation sa isang social media post. So, ayun nga guys, nabasa ko doon na sabi ng isang employer na sino bang i-hire mo, yung mga temporary foreign worker, mga TFW na nag-show up, or yung mga Canadians or young Canadians na hindi nag-show up. So, again guys, actually sa nakaraang video ko, in-state ko lang siya, hindi ko pa siya nabigyan ng opinion. So, ngayon, bibigay ko pong aking opinion patungkol dito. Yes, I would agree sa isang nagsabi na hindi naman in general ito. Pwede rin nating i-check yung reasons behind that na bakit nga ba mas parang hardworking ang mga TFW. Dahil siguro sa age na rin, tsaka sa mga hugot sa buhay, and especially kung temporary resident and naka-student po, ang permit talagang hindi titigil ang bills, and may mga iba din na dumating dito sa Canada na may utang pa mula sa Pilipinas para lang makarating dito. So, yung drive nila para mag-work ay talagang punong-puno. So, talagang papasukan nilang trabaho para meron silang pambayad and pang-sustain ng cost of living dito sa Canada as newcomers. So, on the other hand naman, sa mga young Canadians, and actually nga, nakasama ko sila sa dati kong work. Yung unang-unang work ko sa Calgary, nagtrabaho po ako sa Calgary. Naka 4 months lang ako dahil sa naging pregnant nga po ako at nagkaroon ako ng baby. Hindi ko kinaya din yung habang tumatagal, hindi ko po kinakaya yung pagbubuhat talaga dahil sa grocery po yun, talaga may mga buhat, lagi pong tumitigas ang aking tiyan. But anyway, ayun po, nakasama ko ang mga young Canadians doon and nagpa-part-time sila. Mostly everyday merong mga student, yun, mga college na nagpa-part-time sa amin. And ayun nga, tama po na iba-iba. So, may batang masipag din talaga and meron ding bata na parang pumasok lang. May ganun talaga. Pero meron din naman yung mga student talaga na, yun nga, parang na-push lang na pumasok sa part-time. May iba doon na talagang pag pumasok sila, hindi na sila gagalaw, nakatayo lang at nakatulala kasi pagod na daw sila sa school. Pagod na sila sa mga preparation sa exam and everything na ginagawa nila sa school. So, ako din naman, naiintindihan ko rin yun. Iba din talaga, sa nakikita ko, iba ang drive ng isang young part-timer or young Canadian or whatever, basta mga bata po na mga under PR or citizen. Iba yung drive nila sa pag-work compare din sa mga TFW na marami ang hugot sa buhay. Yun. Pero yun nga, hindi naman sila lahat-lahat ay ganon. Yung mga bata na ito na nagsa-summer job or nagpa-part-time throughout the year. Hindi naman lahat sila ay ganon. So, ayun nga lang talaga, in general, makikita mo rin din yung pagkakaiba ng drive ng mga TFW and young Canadians. Pero, ayun, may another, pa din, na hindi rin naman lahat ng TFWA pare-parehas ng drive. Meron din talaga na dahil sa first time nila na gagawin ang trabahong ito, ayun, hindi rin sila ganun pa ka-motivated or maghahanap pa ng ibang work. So, hindi na lang isang araw na magpapakita kasi naghanap na ng ibang work or nag-AWOL na. May mga ganun po. So, iba-iba ng senaryo. Kahit na TFW or young Canadians, young worker na PR, so iba-iba din and we cannot generalize ang lahat-lahat.
Di raw maikakaila ang pressure na nakuha ng Liberals mula sa mga Canadians na nagresulta sa pagbabagong ito. Lalo't tumataas na ang unemployment rate sa mga young Canadians, permanent residents, maging newcomers. Ang immigration nga front and center din because of lack of housing. For example, the housing crisis, the cost of living crisis. Can't remember the last decade where Canada actually looked at the immigration this negatively. From an optics perspective, it does appear that the government is trying to address this particular sentiment among the Canadian public, especially in face of an election coming up next year. Pangamba naman ni Kala, sana'y di na makadagdag pa sa pagiging vulnerable ng mga TFWs ang anunsyo ng feds. It elicits possible oppression, right? Possible negative attitudes towards immigrants. When a society is under stress, it's often yung mga vulnerable people who are easy to be blamed. So hopefully we don't go there as Canadians. Right? So mapapansin din natin na talagang kadalasan ng desisyon ng ating mga immigration people ng government ay pabor para sa mga nandito na Canadian citizens or permanent residents. So ayun, na-realize ko din talaga na mapolitika din pala dito sa Canada. At ito na nga guys, nung na-post ko yung nakaraang upload natin sa YouTube about sa massive deportation dito sa Canada, may mga nag-comment doon na, palapit lang kasi na ang eleksyon, kaya ganyan yan. Magluluwag yan pagkatapos ng eleksyon next year. So actually, the same reaction nung binalita ko kay husband yung breaking news ng mga pagbabawas ng temporary resident dito sa Canada. Ang unang-unang sinabi ni husband, politics. Then one day you move, now I'm feeling kinda blue, cause me here say you live life. So no matter who's faithful and forever trees, and all will be alright in time. So I'm going home. I'm going back to Philippines. Ay naku, sabi niya lang kayo. At ayun nga guys, dahil sa mga restrictions and mga worries ng ating mga ibang kababayan na hindi pa permanent resident and under TFW, marami sa kanila yung nag-worry din talaga sa mga lumabas na breaking news ng immigration. May iba na hindi na nga po makakapag-renew and ine-expect na nila na uwian na sa Pilipinas. So, nung nagbabrowse ako sa social media, iba-iba yung mga reaction na nakita ko. Meron yung chill-chill lang. Ayan yung nakita natin kanina. And I believe na kaya siguro naging ganun din yung kabilis ng kanyang acceptance. Yeah? The keyword is acceptance. Ay siguro marahil na hindi niya dinala ang family niya dito or meron siyang ibang plano kung hindi man mag-succeed sa Canada. Open siya na pumunta sa ibang lugar, ibang country, or magnegosyo sa Pilipinas. So, I believe na meron siyang nakikitang pag-asa at hindi lang dito sa Canada. And maluwag niyang natanggap na if ever, kung uuwi, matatanggap niya. But I believe na lahat naman ay nagkaroon ng first reaction na natakot, nag-worry, nalungkot. And may mga ibang senaryo naman na dala-dala ang buong pamilya dito. Siyempre, may mga iba na nakapag-settle na dito, nagugustuhan na nila unti-unti ang Canada, nakakapag-adjust na sa buhay Canada. And as a family, talagang big change kung if ever na mapapauwi. Malaking lungkot sa kanila. And hindi natin alam kung may mga na iwan pang utang sa Pilipinas and yung plan ay sana mabayaran dito sa Canada habang nagtatrabaho, and then ayun nga may mga ganitong news. So may mga iba din talaga na mahaba yung proseso ng acceptance at talagang nakakalungkot naman bilang tao. Malulungkot ka din talaga na ganitong may mga biglaang change of rules sa immigration. And na-encounter ko tong kakaibang story ni kabayan na ito, and naiyak din ako talaga sa kanilang story na hindi rin pala lahat ng mga pumupunta rito ay para
for the future ng pamilya, etc. May na gusto lang makasama ang parents and gusto lang na ma-secure din na okay sila kasi syempre bilang mga matatanda na tayo syempre, 'di ba guys, na nakaka-worry din na naisip mo na yung nanay mo ganito, magulang mo nag-iisa sa ibang bansa tapos matanda na shock ako sa story nila na may ganito palang senaryo dito sa Canada. So, kaya iba-iba talaga ng storya ng buhay dito sa Canada. Iba-iba ng dahilan bakit pumunta rito ng Canada. So, itong si Kabayan nga, isa sa mga mabibigat niyang dahilan ay para masamahan and mangarap na one day yung family niya sa Pilipinas and then yung nanay niya magkasama-sama sila sa iisang bubong na pwede nilang matingnan ng bawat isa. So, ayun guys, may mga kanya-kanya talagang storya din dito sa Canada. Hindi lang pala yung mga nag-iisang temporary resident, meron din talaga for family reunification ng purpose. At the same time, syempre kung nag-work na dito ng matagal ang parents and then hindi naman nila prefer na bumalik ng Pilipinas, may healthcare dito, etc. Nagtatrabaho pa sila. So, ayun lang, may mga iba't ibang dahilan din pa rin pala talaga